Mga kababayan, mga kawok, mabuhay! Ako sila ng hashtag #WalkWithLan kung saan tayo naglalakad sa landas ng katotohanan na may konting katatawanan para hindi tayo mabagot sa mga iskandalo ng gobyerno. Ngayon January 19, 2026 at mainit ang balita. Unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na file na sa House of Representatives. Pero mga kaibigan, parang pelikulang aksyon na may sad ending ha. Numbers look bleak. Okay, inspired sa estilo nila kay Deo Macalma ng DZRH na may konting satire na social commentaries. Puno ng wit at katotohanan. Tulad ng kanyang espesyal na balita na may mga bubwit na sources. Susuriin natin ito ng malalim, kritikal at nakakainganyo para sa mga OFW at kabataan. Ito'y para sa inyo, para maging aware at nabubulol at active tayo sa politika. Okay, shoutout sa mga nanonood sa Pilipinas, United States of America, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Salamat sa inyong suporta. Kung hindi pa kayo subscribe, pa-subscribe naman na. Hit that bell para sa notifications at join our new YouTube membership para sa exclusive content. #laban para sa katotohanan. Mga kawok, simulan natin sa facts. Ayon sa balita, ang unang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. ay inihain ni lawyer Andre De Jesus kay House Secretary General Cheloy Garapil ngayong Lunes. Parang kilala ko tong Garapil na to ha. January 19, endorse ito ni Deputy Minority Leader Journey Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ang akusasyon, alleged involvement sa 2025 corruption scheme na may kaugnayan sa program appropriations ha. Parang yung mga extra na pondo na bigla na lang lumalabas tulad ng magic ha. Okay, for a while po. Okay ha, mga grabe no. Yan. Ang ano ba ang akusasyon? Alleged involvement daw sa 2025 corruption scheme na may kaugnayan sa program appropriations. Parang yung mga extra na pondo na bigla na lang lumalabas tulad ng magic trick sa circus pero ang bayan ang nawawalan. Tulad ng sinabi nila kay Deo, mga bubwit ko, narinig ko na may mga daga sa gobyerno na kumakain ng pondo. Konting satire, di ba? Pero factual, ito'y unang impeachment bid simula nang umupo siya noong 2022. Alalahanin ninyo ha, similar complaints laban kay Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds. Lahat yun, natigil sa House. Bakit? Dahil sa politika. Ngayon, si Deputy Speaker Ronaldo Puno ng National Unity Party na may 43 lawmakers, sabi nila, hindi susuporta. Mga kabataan at OFW, ito'y aral. Ang politika ay hindi laro. It's a game of numbers. Susuriin natin ang proseso. Kailangan ng committee screening at 1/3 vote sa House para umabante sa Senate. Tapos 2/3 para sa conviction. Blick, oo, pero bakit hindi tayo maging optimistic na may pagbabago? Mga nanonood sa US at Canada, kayo na nasa malamig na lugar, initin ninyo ang diskusyon sa comment section. Subscribe para sa higit pang ganito. Ngayon, deeper dive tayo sa corruption scheme. Ang 2025 and program appropriations, ano ba ito? Ito'y mga pondo na hindi nakaplano sa budget pero biglang ginagamit para sa projects. Sa Philippine Budget Law, dapat ito'y may surplus o new revenues pero madalas nagiging loophole para sa pork barrel-like schemes. Si Marcos Jr. accused ng involvement. Paano? Hindi detalyado sa complaint, pero parang yung mga insertions na nangyayari sa Congress, witty take tulad ni Deo Macalma, mga bubwit, may isang malaking daga na nag-i-insert ng pera sa bulsa ng iba. Ito'y hindi bagong bagay, no? Sa history, maraming presidents na na-accuse ng korupsyon tulad ng Estrada at Arroyo. Para sa kabataan, ito'y intellectual exercise. Bakit paulit-ulit? Dahil sa weak institutions. Tignan natin ang data. Sa 2025 budget may 500 billion pesos na unprogrammed funds ayon sa DBM reports. Engaging. Ano sa tingin ninyo, mga OFW sa UAE at Hong Kong? Ito ba'y totoong korupsyon o political vendetta lamang? Shoutout sa inyo. Kayo na nagpapadala ng remittances, dapat transparent ang paggamit ng taxes ninyo. Join the membership para sa live Q&A sessions. Subscribe now.
O bumalik tayo sa history. O, para maging in-depth. Si Marcos Sr. impeach. Ha? Pero martial law era puno ng corruption allegations. Ngayon si Junior, is he repeating history? Tulad ng sabi nila kay Deo, history repeats itself. Pero this time with better PR. Mga past impeachment, Corona sa 2012, successful, pero presidents like Duterte, wala. Bakit bleak ang numbers? House dominated by allies. Admin coalition has over 200 members out of 300. Ito'y tungkol sa separation of powers. Pero sa practice, rubber stamp ang Congress. Para sa mga kabataan, aral ito sa civics. Vote wisely. Shoutout sa Australia at UK. Kayo na may strong democracies, ano ang payo ninyo? O engaging ha, tayo dito, poll sa comments. Susuporta ba kayo sa impeachment ni Marcos? Quick break lang mga kawok. Pa-subscribe at like para sa algorithm naman. Ngayon, tignan ng ads. Bleak dahil sa NUP at iba pang blocks. Ito'y sign ng growing opposition, lalo na post-2025 elections. Minority lang ang pusong Pinoy. Pero symbolic ha, parang trying to impeach a king in his own castle. Good luck. Sa Senate naman, kailangan ng 16 out of 24 para conviction. Maraming allies pa rin. Para sa OFW sa Denmark at Japan, ito'y global perspective. Corruption affects remittances at investments. Ano ang impact sa ekonomiya? Data shows corruption costs 700 billion pesos annually. Shoutout sa Italy, crazy for watching. Ngayon sa satirical part na tayo, inspired by Deo Macalma. Mga buwit ko sa gobyerno, bakit ba laging may program na pera? Baka program din ang utak ng iba. Ay nako, bakit hindi tayo mag-focus sa reforms tulad ng anti-dynasty law? Dep tayo discuss FOI bill, budget transparency. Para sa mga kabataan, be the change. Join movements like yung iba mga movements diyan. Subscribe para sa mga susunod na episodes. Mga kawok, tayo ang pag-asa para sa mga overseas Filipino workers at kabataan. Gamitin ang social media para sa awareness. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy, United Kingdom, Germany, at sa inyong lahat. Salamat. Join membership para sa mga exclusive perks. Salamat sa panonood ng ilang mga minuto na video na ito. Pa-subscribe naman po. I-like, i-share. #WalkWithLan. #Laban para sa katotohanan. Hanggang sa susunod. Mabuhay po ang Pilipinas.